What's up mga kasignal? Pag-usapan naman natin ngayon ng RSI. Sa mga previous videos ko lagi kong minimension yung RSI. So bakit ko nga ba ito sinama sa hybrid bars indicator na gamit ko? Why am I using RSI instead of other momentums or momentum indicators? So marami namang ibang magagandang mga momentum indicators dyan. Totoo naman. But personally, the reason behind is mainly because of the sense ng overbought tsaka ng oversold levels. So, without further ado, let's check dito sa charts bakit ko ginagamit si RSI. The Relative Strength Index or RSI, yan, is a momentum indicator that measures the magnitude of recent price changes to analyze overbought and oversold conditions. On that oversold and overbought levels, that's where ako should look for divergence if you are aiming for reversal. Or another use naman niya is for breakout from the RSI channel. Parabolic move kumbaga, ang tawagin ng iba. So, pag may malaking pump or dump naman pababa, usually dun siya sa outside ng RSI channel. So let's go dito sa chart. Speaking of oversold and overbought levels naman, it is good to note na yung overbought tsaka oversold na yon is the traditional use of RSI. It's where you get the reversals. Totoo naman yon. However, if you use it in a lower time frame, it tends to give a lot of oversold at saka overbought levels, especially if the length is maliit. Let's go. Let's open ng RSI dito. Ayun. This is the default na RSI ng TradingView, which is naka 14 yung length niya, RSI length. Sa lower time frame, madami siyang overbought tsaka oversold levels. Ayan no, ang daming lumalabas. Hide ko muna ito, tsaka hide ko ito para hindi tayo malito. I told you in the past video na RSI tends to not be effective in trending markets. Kung masyadong papataas yung market or masyado naman siyang pababa, hindi siya ranging. If you don't have any other solid confluences. So by solid, I mean solid confluences based on the market truth. Okay? So let's go dito sa presentation na to. A well-known market technician, si Constance Brown, CMT, proposed that an oversold reading by the RSI in an uptrend is probably much higher than 30. Likewise, an overbought reading during a downtrend is much lower than 70. On the other hand, modifying overbought or oversold RSI levels when the price of stock or asset is in a long-term horizontal channel or trading range rather than the strong upward or downward trend is usually unnecessary. So, what he meant by that is an oversold reading in an uptrend is much higher than 30. So, ito uptrend ito. Kunyari itong ginagawa ni Bitcoin ngayon. By the way, this is Bitcoin pala. 3 minutes dito sa right and then itong nasa left na chart is daily. Kung trending siya dito, trending na ganun, okay, yung oversold na sinasabi niya is much higher dun sa 30. Hindi siya umaabot ng 30 yung mga oversold na levels niya sa baba. Likewise, pag pababa naman yung market, yung overbought niya hindi siya umaabot sa 70 like ito. Nun. Don't get me wrong ha, I am using oversold and overbought levels but with some adjustments. So ano ang workaround ko dyan? So if let me show you yung RSI na ginawa ko. This RSI
has different levels and the length is 50. I made the length of my RSI to 50 based on my backtesting, and it also matches with my moving average or Bollinger Bands na BB50. Why is it that the length I am using is mataas? The implication is the longer the length in lower time frame, the more na hindi siya noisy. Likewise, if you are in the higher time frame, if the length is lower, it is more sensitive. So, contrary to what others are used to, na pag nasa higher time frame ka, dapat malaki yung length mo ng RSI. Like for example, dito sa daily, dapat naka-RSI 30 ka. Yun yung mga dating ginagawa or yung mga ginagawa ng ibang traders. And then pagdating naman sa lower time frame, sa 3 minutes, dapat naka-RSI 14 ka lang. Huwag kang mag-RSI 30. That's in contrary to what I made. Okay? Yes, it can be effective yung ganon, but that leaves you to late entries. Sa higher time frame or sa lower time frame naman, ganito, too much noise. Ginawa ko is 50 ang length nito. Makikita nyo sa chart, sobrang oversold na dito yung RSI ng normal or yung regular or default ng TradingView. Sa akin hindi pa. Ibig sabihin, may room for movement pa yan na pwedeng bumaba, which is yun nga, bumaba. Kala mo dito oversold na, naglong ka na dyan, bumaba pa. Yung second workaround ko naman is I divided the RSI into different levels, as I've mentioned, in such a way that when the market is trending, the upper threshold, itong mga color gray na ito, can become the support in a trending market sa pataas, and then the lower threshold naman can become the support in a trending market. Okay? And since the length is slow but not too slow, and I have made it multiple levels, so mas reliable na i-conclude kung nasa overbought or oversold na siya. Sabihin mo, napaka unorthodox naman ng RSI mo ka-signal. Teka lang, i-compare natin dito sa chart. Since na-open na natin dito, ito yung traditional sa baba, and then ito yung RSI ko. This RSI, this is to visualize kung ano yung behavior ng RSI na embedded dito sa hybrid bars na to. Ang kulay dyan ng mga RSI crossings ko sa chart is here, purple or violet, itong mga to. Purple na yan. Yan. Let's start dito sa pinaka-recent. Maximize natin to para mas makita natin. And overbought na siya dito, sorry. Sa akin hindi pa. Saka pa siya tumama dun sa isa pang key level ng RSI. Saka siya bumaba. Okay, but of course, hindi yan entry ha. I mean, hindi agad entry yan. Sinasabi ko lang yung difference ng traditional na length ng RSI dun sa ginagamit kong RSI ngayon. Another example, ito. Overbought na to. Yan. Sa akin, may room for movement pa para maging overbought siya. Another, ito rin. Sobrang overbought na siya. Yung pala, for retracement lang, and then gumawa pa siya ng pataas. Yun actually yung struggle when you're using an RSI. Kaya, it is better to use, for me, yung larger length sa lower time frame. And then sa higher time frame naman is lower length para hindi ka nalilate sa mga entries. Kasi malaki na nga yung time frame mo. Let's say for example, itong daily. Yan. Itong naunang RSI na to is RSI 14. Itong RSI naman na sumunod
is RSI 30. Compare natin kung RSI 30 ang gamit mo sa higher time frame, hindi siya nag-oversold. So akala mo bababa pa siya, pero ang nangyari is doon na siya nag-reverse sa RSI 14, which is the slower length or mas maliit na length, para hindi ka nalilate. Yan, diba? Ito sobrang oversold na siya dito sa RSI 14 na to. Sa RSI 30 hindi naman, hindi siya umabot ng 30. Andun na pala yung parang support niya dyan sa area na yan. Hindi mo makikita yan sa RSI 30 pag nasa higher time frame ka. So let's go back dito sa comparison naman ng RSI ko sa traditional na RSI 14 sa 3 minutes sa lower time frame. Ayun, akala mo dito oversold na, overbought na siya, nasa taas na siya ng 70. So naghahanap ka na ng reversal dyan, tapos sumunod ulit, pumunta ulit ng 70, reversal ulit ang hanap mo, not knowing na andito yung reversal. Hindi umabot ng 70 sa RSI 14, pati sa akin. But I have confluences for that. Bakit ako may entry ng violet dyan ng RSI? Kasi pasok siya rin sa pag-cross sa key levels or sa mga key levels sa channel ng RSI ko. You can backtest all the entries. Kaya yung sabi ko na is maganda, nakikita nyo sa chart kung ano yung ginagawa ng indicator. Kaya ito, meron na siyang color yung bars. Makikita mo agad saan yung possible entries, bakit merong alert doon. So naalala nyo ba yung sinabi ko about backtesting in naman the previous videos? Kung napanood mo na, kung hindi pa, panoorin mo yung mga yon. Kung na-backtest mo yung ganung settings or ganitong settings at tugma sa strat mo, so why resist the idea? Diba? Kaysa mag-stick tayo doon sa traditional na pag-use ng RSI, which can give you a lot of false alerts. 1, 2, mga oversold, overbought na levels. In this area, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilang beses na cross yan sa RSI 30. Samantalang sa akin, dun sa hybrid indicator, disregard this ibang kulay na to kasi yung focus muna natin ngayon is the RSI, this violet, purple. Once lang siya nag-alert dito, which is ang confluence mo is to short, go short. Next dito, nag-alert to go long naman. Hindi ka natatrap dito sa mga ganitong pinapakita ng RSI 14, the traditional RSI. Moving on, let's go dun sa behavior ng RSI na to na ginawa ko. Ayan, so RSI crossings in 3 minutes, each crossing has their own interval or individual minimum interval. In addition, there is also an interval between these crossings and high-low crossings to prevent consecutive alerts. As I've discussed dun sa liquidity crossings, na isang feature nitong hybrid bar is pareho rin sila. May individual itong mga violet, itong mga purple, itong RSI crossings na interval. At the same time, may interval din sila with crossing high and low, itong mga red or ano. Para kung magkasunod yan, kunyari may red dito, hindi mag-alert yung red, hindi maingay. 3 minutes nag-alert, tapos after 3 minutes nag-alert ulit. So yun yung iniiwasan natin. Again, ito yung mas importanteng malaman nyo kasi ito yung filters natin. Dito nagbe-base yung conditions or yung behavior ng RSI. So itong first 1, 2, 3, 4, it's the same dun sa diniscuss ko sa liquidity rate or liquidity alerts nitong hybrid bars. So if you want to understand more on it, you can watch the previous video about liquidity crossings. So dito tayo sa next. Itong crossings na ng RSI,
is in line with the Fib or Fibonacci crossings 0, 236, 786, and 1. Na-mention ko lang is itong indicator na to is may auto-fib na siya, which is based dun sa built-in na script ng TradingView, which is the auto-fib. So you swing low to high. Mag-a-alert lang siya dyan kung may krinos siya dito sa itong dalawang green na ito, itong level na to, 786, 236, or either 0 or itong 1 na pinakababa. Itong nasa gitna, these are the golden ratio. Bakit hindi ako kumuha sa golden ratio ng mga fib? I will discuss that in the succeeding video about how I use the fib. So para ma-explain yon, so nung krinos niya yung 0 na yan at sakto dun sa pag-cross ng RSI, okay, with the volume, with the other confluences same as the crossing high or low, this one, itong apat na to, change percentage, and then volume spike, which is andito, volume spike. So above previous high or below previous low in 1 hour. Na-explain ko rin yun dun sa previous video. And then kung malaki yung movement niya masyado, isusupersede yung volume spike tsaka yung above or below previous high or low. So yan, so pasok siya. Kaya siya nag-alert dyan. And then the other one is if it's crossing on the upper threshold, MACD should be above 0 or signal, or histogram is weakening. Pag nasa lower threshold naman siya, itong lower na gray na to, ganun din, kabaliktaran lang. MACD is less than 0 or signal, or histogram is weakening. Open natin si MACD. Tapos balik natin yung RSI na traditional, para lang na-visualize nyo kung ano yung mga kinaibahan niya. So pag nasa lower threshold siya nag-cross, si MACD is below 0. Ito yung zero line ng MACD. Or below signal. Andito yung signal mo, dito yung MACD mo, nasa below siya. Or it's either naman mag-weakening yung histogram na to, maging lightening katulad nito. So sa isang crossing sa RSI, hindi lang RSI, may kinuha pa siyang MACD, may kinuha pa siyang fib, may kinuha siyang volume, may kinuha siyang change percentage, may kinuha siyang mga key levels. Imagine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bago yan umilaw. Of course marami kang makikita dyan sa chart na may mga ilaw din. I mean may mga color na bars. But during live charting, during live trading yan, matagal yan. Hindi yan maingay, hindi ganun kaingay na alert ng alert. And ayaw mo nun, nabibigyan ka ng idea or na-alert ka kung may possible entries ka. Kung may possible entry ka. So may additional pa yun actually. RSI alerts for 3 minutes trigger only when the RSI upper threshold crosses greater than previous daily high. Kumukuha rin ako sa second previous daily high and then second previous daily low. So para ma-visualize yun, I prepared some screenshots para mas makita nyo ng mabuti or mas maintindihan ng mabuti. So ito yung isa sa mga conditions na sinasabi ko. This screenshot is based sa daily na candles tong mga to. It will be alerting if it's greater than the previous daily high. Kunyari ito, previous daily high. Previous daily high, doon lang siya mag-alert. Yun yung condition niya. Ibig sabihin, nasa or previous daily low, nandun ka sa outside ng liquidities within that day or for that day. So, mas malaki ang chance na wala ka dun sa ranging market. Ito naman, second previous day high, the second previous day must be down close. Ayan. Dito yung current day mo, itong white na vertical na yan.
kung may nag-cross dito sa RSI sa upper threshold sa lower time frame, the second previous high should be down close candle. Kakabacktest ko yan sa chart. Ganyan yung mga conditions. So yun, para maiwasan yung mga false alerts din. So pag sa lower time frame ito, sa 3 minutes na to at may nag-cross sa RSI nun, sa upper na part ng RSI, at ganito yung condition, doon siya mag-alert. Next naman is kung mag-cross naman siya or yung RSI ko na nag-cross sa lower time frame, yung second previous daily low, which is ito, okay, the current open should be less than the previous open. Itong current open na to ng day na to na vertical should be less than the previous. Ibig sabihin downtrend na siya, tapos saka siya kukuha sa below ng previous na second previous daily low. Kasi ang nangyayari doon, minsan makikita mo itong week na itong previous day lang na to, minsan mas mababa siya kaysa doon sa second previous. So para maunahan mo yung previous, kung saan yung mas mataas dito sa second previous, doon siya kukuha. Hindi mo naantayin itong level na to na mas mababa sa previous, doon ka sa second previous, provided na yung previous mo is downtrend na or down close, and then ito rin yung current day mo is down close na rin or downtrend na rin siya. Gets yung logic nun? So hindi yun basta-basta mag-a-alert na porket nag-cross dun sa RSI na ganun, mag-a-alert na agad siya. So same thing sa lower threshold naman. So ito, given na to, alam na natin previous daily high or low naman din yun, nag-alert siya doon. Pero kung kukuha ako sa second previous daily low or high, ito yung conditions niya. Second previous day must be up close. Ayun, second previous day is up close. Okay, RSI crossing lower threshold sa lower time frame sa 3 minutes if the second previous if it's less than the second previous daily low. Yun, nasa baba siya nung daily low na yun. It's less than the second previous daily low, and the second previous daily low candle has an up close. Ibig sabihin, there is a chance na sa lower time frame meron na itong MSB, pero dito sa daily wala pa, or parang market structure shift, may pagangat na siyang kinukuha na ganon, tapos bumaba lang, nag-liquidate. So it's either RSI or crossing on high low on previous day or second previous, doon ako kumukuha ng alerts. Pag may RSI dito at may setup ako, saka ako maglulong. Ito naman dito sa last na condition is ganito naman siya. So it should be the crossing on the RSI on lower time frame sa lower threshold, it should be less than the second previous daily high. So kunyari ito yung previous daily high na to, second previous daily high na to, nangyari nagka-week lang siya doon, bumaba siya doon sa high nito, yung low niya. Pag may RSI crossing doon sa 3 minutes or lower time frame, doon ako kumukuha ng alert, doon ako maglulong. And that also means yung kung may gap man yan dito, kung medyo malayo yung high nito tsaka itong low nito, hindi pa ginawa itong week na to, yung low niya nandito pa lang siya, ibig sabihin kino-close nila yung gap. Ibig sabihin balance na siya, nagtagpo na yung low nito tsaka yung high nito. So doon ako kukuha ng RSI ng mga crossings. Gets? Ito yung second previous daily high. Ito yung current day. Okay? Pag medyo, syempre bago ito sa inyo,
So talagang nakakalito. But luckily, hindi nyo naman na kailangang tignan yun or i-check pa yun habang nagtitrade. Pwede nyo i-review itong video, but at least alam nyo na ganun yung reason niya bakit merong alert doon at walang alert doon sa iba. Alright? So pwede nyo siyang i-backtest. But during live trading or charting, you don't have to ganito ba yung ginawa niya or hindi. Hindi mo na i-drawing sa daily kung ano bang itsura, ito yung daily, hindi ka na nagdo-drawing ng horizontal lines, ganun. So automatic na siyang gagawa para sa'yo kasi andun na sa logic niya nga. So now let's have a look naman sa ano ba yung crossings na kinukuha ko dito. So in this case, itong mga levels na to ay maximize natin. Ayan yung RSI, upper threshold, lower threshold. May line dito, may line dito, may line, then line. So 4 sa baba, 4 din sa taas. Itong mga outer na tatlo, yung RSI dyan kahit mag-crossing up or down dyan, may kinukuha siyang alert dyan. Pero itong nasa gitna, pinakagitna, alright, yung upper threshold na to, dapat ang crossing niya lang dito pababa, crossing down. Ito naman yung nandito naman sa lower na threshold, yung pinaka malapit sa midline niya, which is 50, ito should be crossing up lang siya. Why? Kasi na-mention ko kanina sa inyo na these levels can become the support or resistance in a trending market. Tingnan natin sa chart mga trending na part. Ito, say for example, ito yung midline ko, yung pinaka middle na threshold ko, crossing down lang siya dapat kasi para siyang magiging parang support kung dyan siya nag-alert dyan. Kung going down naman, trending market naman na pababa, let's say dito lang tayo sa lower time frame. Ayun. So kailangan yung pinaka middle line ko, itong pinaka malapit na lower threshold sa may midline is crossing up lang. So pag bumalik siya doon, ibig sabihin yun yung parang retracement niya or pullback bago tumuloy papaba. Yun lang yun. At least alam nyo kung bakit nag-cross dito, 'di ba? So kasignal, baka gayahin niya ng iba. Wala naman ako magagawa doon kung gayahin nila, 'di ba? But what I'm saying is, kung ginaya nila, ibig sabihin effective yung ginawa ko, 'di ba? Kung may mga gumaya, kung may mga ibang kinuha yung idea na yun, ibig sabihin may sense yung sinasabi ko. 'Di ba? So medyo na-overwhelm ka ba ka-signal? Don't worry, in-explain ko lang naman yung behavior ng RSI para alam mo kung bakit siya nag-a-alert sa specific price. Once kasi naintindihan mo itong mga tinuro ko, it would be so much easier to analyze it sa chart and look for entries. Alright? Hindi naman sa dahil ito yung ginagamit ko, nadadalian ako. But makikita mo naman sa chart yan, no, yung mga false na mga alerts ng mga RSI na traditional, kitang-kita yan. Kaya itong RSI ko na to, just to visualize lang kung nagtatouch ba siya sa level na yon, sa mga levels ko. But itong RSI kasi na to na indicator is wala siyang other confluences na katulad nung nilagay ko dito, which is nandito na sa hybrid bars itong lahat ng to. Ayun, nag-oversold na dito, overbought na dito sa RSI 14. Yung pala, retrace lang, umangat. Doon pa pala kumuha sa next na overbought, which is divergence. Pero actually, may divergence rin yan ng RSI dito. Yung previous na high na to. So doon siya kumuha ng divergence. Mas magandang divergence, mas kitang-kita. Then sa akin, andun yung key RSI level ko. Doon mo siya pwedeng i-short. Kita mo. Doon mo siya short.
And hindi mo makikita yan minsan sa traditional na RSI. Or madalas hindi mo nga makikita. Yan, yung mga pump na ganyan, kikita niya. Which is, ito parang parabolic move. Pero ang magandang mga kunin ng mga parabolic move is yung mga nasa baba pa. I mean, hindi pa siya umangat ng ganong kalaki. So, tignan natin sa mga recent na mga charts lang para at least hindi tayo masyadong malayo. So, nag-alert dito yung RSI. Go short kung may setup. I will discuss also the invalidities sa mga susunod na video or sa video kung saan tuturo ko kung paano mag-enter. Kung bakit ito papasukan mo na, kung bakit itong violet dito hindi pa. So ituturo ko rin yon. This is to show you na kung paano gumagana, paano nag-a-alert dyan yung RSI ko. Or yung RSI ng hybrid bars by the Signal Trader. Yours truly, Kasignal. Alright, so kung na-enlighten ka, di ba sabi ko sa previous video kukulitin ulit kita. So like mo na ulit itong video na to and then subscribe for more updates. If you already did, make sure na nakafollow ka rin sa Facebook ko, sa Facebook page ko, at nag-join ka rin sa Discord for live charting. Kasi sa Discord, minsan nagla-live ako doon kung may mga tanong. Pero tapusin mo muna tong playlist na to, okay? Bago mo gamitin or tumaya ng medyo malaking money. Sabi ko nga mas maganda paper trade muna while you use this this indicator. But if you want, pwede ka naman ng mag-trade with a small amount of money. Alright, Kasignal? So, see you sa next video, Kasignal. Salamat sa time.